Yo guys, what is up? This is Koro at syempre welcome back dito sa ating channel. And for today, pag-usapan natin is all about Legend of Ymir. And di-discuss natin dito kung ano nga ba yung mga ways to earn dito sa Legend of Ymir na to kasi isa siyang play to earn game. And if ever hindi yung pa napapanood yung recent video ko dito which is yung tips and tricks, I suggest na panoorin mo yun bago ka mag-proceed dito para syempre mas okay yung progress natin. So with that said, tara proceed tayo dito sa video natin with Legend of Ymir. So guys, as you can see, ito yung ating character and currently no, level 40 na tayo and medyo nakahabol na tayo sa level. So nandito ko right now sa Hall of Gold. So umpisahan na agad natin kung ano ba yung mga ways to earn dito. So meron tayong iba't ibang ways to earn. So unang-unang way natin is yung magpa-farm ka ng GWMix token. So ano nga ba itong mga GWMix token na to? So pag pumunta ka sa inventory mo, pwede mong click to which is yung mga currencies na hold mo. As you can see, meron akong GWMix na 59k. And pwede mo itong makuha by farming dito. So, punta ka dito sa GWMix info. Makikita mo dito kung saan siya pwedeng makuha. So, sa Hall of Gold, sa boss raid, and sa contested area. So, unang-una, discuss natin yung Hall of Gold. So, ito guys yung Hall of Gold. Nandito tayo right now. And ma-access mo yan dito. So, pag-click mo dyan, meron tayo ditong time no, na allotted sa atin weekly. And para yon dun sa mga bumili nung pass nila. And kapag wala kang pass or wala ka nung pang recharge dito is hindi mo to ma-access. So I suggest bumili kayo ng pass kasi kailangan nyo yun. So speaking of pass, nandito siya sa ating shop and then daily benefits. Tapos punta ka dito. Ito makikita mo yung unang-una, GWMix Membership Silver. So guys, ano nga ba yung mga GWMix membership natin? So meron tayong tinatawag na dalawa nito which is yung silver at yung gold. So as you can see, pwede mo siyang i-purchase at magpapatong naman siya, no? So sa silver, meron kang makukuha 4 na pang recharge. So 30 minutes ang kada isa nito. Bukod doon, meron kang daily buff dito, 1% ng damage and defense against sa monsters and meron kang boost ng drop rate ng GWMix piece. After that, meron tayong gold. So dito mas mataas which is 6 yung pwede nating makuha na pang recharge. Then meron din siyang benefits, no? So nagpapatong naman yan doon sa isa. Bukod doon guys, kapag ka itong gold din yung pinurchase nyo, no? Meron kang 3 hours weekly dito sa ating Hall of Gold. So bukod sa immediate natin na 6 na pang recharge which is equivalent to 3 hours din, meron kang 3 hours din na weekly dito sa Hall of Gold. So ulitin ko, hindi mo to makuha ng weekly, itong immediate. So immediate lang, ang meaning nito, makuha mo lang siya one time. So immediately upon purchasing itong gold membership is makukuha mo na to. Tapos itong 3 hours is distributed weekly. So kanina meron akong 3 hours at nagamit ko na yun. So guys, based on my experience, no, 55k CP pa lang naman ako and medyo mababa pa yung level natin. Yung 3 hours ko kanina, naka-farm ako ng around 50k na GWMix piece. So, ang kailangan natin kasi dito para magkaroon tayo ng isang perasong GWMix is 100k na GWMix piece. So, mamaya papakita ko sa inyo yun. Pero bago yun, move on tayo, no. So, alam nyo na kung ano yung Hall of Gold at kung saan ito ma-access at kung ano yung mga mapa-farm natin dito. So, bukod nga pala guys, dun sa GWMix piece na pwede natin makuha sa Hall of Gold is mapapansin nyo, malakas din yung experience dito. Ayan. And bukod doon, medyo malambot lang yung monsters, kaya mabilis din magpa-level dito. So, up next natin is yung boss or raid. So, dito yan guys sa Expedition. So, dito sa Expedition, punta ka dito. Pwede ka makakuha dito ng GWMix piece. Ayan. So, lahat ng boss and raid natin is applicable yan. So, pwede ka makuha ng GWMix piece dito kapag ka nagbo-boss at raid ka. So, I suggest gawin mo yan everyday kasi bukod doon, meron pang mga iba't ibang quest sa event na pwede mong matapos dito. So, next natin guys is yung contested area. So, ano ba itong mga contested area natin? So, meron tayong iba't ibang contested area. So, unang-una guys is sa Valhalla, no? So, meron tayong tinatawag na inter-server. So, inter-server meaning nito, meron mga taga-ibang server dito. So, pwede kayong magpatayan dito or mag-PK. So, as you can see dito sa Hall of Valkyrie or Valkyrie, no, meron tayong GWMix piece na drop dito. Dito rin sa Temple of Chaos and sa Folkvang. So, yung tatlo na yan is pwede mag-drop ng GWMix piece pagka nagpa-farm ka. So, gamitin yan guys kasi ito guys, everyday to nag-recharge, no? 1 hour. Ito naman is weekly. So, dapat gamitin nyo to kasi meron tayong 7 hours nito weekly. Tapos, ito rin guys, dapat gamitin nyo rin which is 7 hours din siya weekly. So, may mga mini-boss dyan. Patayin nyo rin if you are on a guild, no? I suggest pumunta kayo dito as a guild. Ngayon guys, kunwari nakapag-ipon na kayo ng GWMix, for example, naka 100k na kayo. So next step nyo is pupunta kayo dito sa Refine. So upon clicking Refine, meron tayong iba't ibang tabs. Ang click nyo dito is yung Refine GWMix. Ayan, as you can see, pwede ka makakuha ng GWMix na isang piraso kapag meron kang 100k na GWMix space.
So like I said, based on my experience, in 3 hours, naka-farm ako ng around 50k GWMX piece. Pero syempre, nagva-vary yun kung mas malakas yung character nyo. So I think meron ako mga ka-guild na naka-farm ng mga 80k no, within 3 hours. And yung iba siguro mas mataas. Baka kaya nilang maka 100k within 3 hours or more. So I suggest kapag magaganto kayo bago matapos yung week, tsaka nyo sagarin yung time nito. Para syempre, yung progress nyo doon is maximum na or mas malakas na yung character nyo. And syempre, with that, mas marami kayo magfa-farm na GWMX kapag mas mataas yung mga damage nyo sa monsters. So guys, para naman makita nyo kung ano yung presyo ng GWMX, punta kayo dito sa region trade. So nag-iiba-iba kasi ng presyo yan. Tapos punta kayo dito sa coin and material. Tapos under coin and material, click nyo lang yan. Makikita nyo yung presyo ng GWMX natin. So as you can see dito nakalagay is, ang minimum price niya is 14.6 WMX token. And right now, meron lang nakalist na 12. Pero pagka-click mo yan, makikita mo ayan, 12 na iba't iba ng composition. So ito, tigpa 5 sila. So total of 12 listings to lahat at iba-iba siya ng presyo. So ang lowest natin right now is 14.6. So now move on tayo sa another ways of earning dito sa Legend of Ymir. So another way is by selling items. So yung ibang mga items natin guys is pwede natin siyang i-sell kapag ka nag-great success siya. So ano ba yung great success? Kapag ka pumunta ka dito sa craft, so for example, magka-craft ka nito, no? Makikita mo dito, pag click mo yung expected result, yan, makikita mo meron tayo ditong great success. Pagka great success siya, guys, walang nakalagay na bound. So meaning kasi ng bound, guys, hindi siya tradable. So kapag ka wala siyang bound na nakalagay, meaning tradable siya. So as much as possible, dapat mga blue item yung pinaka-craft nyo dito. At pag nag-great success yon, huwag nyo masyadong basagin, no? Kasi sayang naman, pwede nyo siyang i-trade. So as you can see dito, meron tayong expected result. Ayan. So bababa lang yung percentage niya para makapag-craft tayo ng tradable items, which is 5% lang, no? And yun nga, gawin nyo, spam nyo yung mga craft nito, no? If ever, free to play ka or kahit ano, basta gusto mong kumita dito sa Legend of Ymir at mag-sell ng items, try mo na lang spam to, baka swerte ka. At yun, pwede kang mag-trade or mag-sell ng items. Siyempre, sa sell ng items, dito pa rin yan sa region trade na by the way, i-unlock mo to via Saga. So marami naman tutorial sa YouTube. So hanapin nyo na lang kung paano ina-unlock yung Saga na yun. So anyway, ito yung mga pwede nating ibenta right now. So as you can see, medyo mahal, no? Yung mga bentahan dito. Kasi nga guys, mahirap magka-tradable na item. So for example, ito hanap tayo nung pang sa akin. Ito. Ayan, so medyo maganda kasi itong item na to, bukod doon, tradable siya. So meron pa guys to plus 10. So sobrang swerte naman ito, bukod sa great success siya, napa-plus 10 niya yung item niya. Ayan, so benta niya 450, so medyo mataas siya, no? And WMX token yung pambibili natin sa kanilang market. So maganda to, medyo paldo dito kasi yun nga, gagawin mo, rekta na siya. So pagka nakasell ka, pwede ka nang magkaroon ng WMX token, tapos isa-sell mo na yung WMX token into cash or THP. So next naman natin guys, ng ways to earn is farm and sell Amber. So yung Amber natin, ito yan, sa currencies. Ito, so dinodonate natin to sa guild, no? Kami may na maximum donate namin to. And makukuha mo rin siya sa iba't ibang paraan. Pwede sa quest, pwede mo rin siyang i-farm. So pagka-click mo naman tong Amber, makikita mo naman yung details niya. So meron tayong dalawang kinds of Amber, no? Which is yung tradable or yung packable yung tawag, or unpackable, or yung hindi natin pwedeng i-trade, or hindi natin pwedeng i-craft. Kasi guys, kapag ibebenta mo to, hindi pwedeng konting amount of Amber lang. As you can see, pagka pumunta ka dito sa craft, tapos scroll down ka sa pinakababa, meron tayong Amber chest dyan. Pagka-click mo yan, ito yung pwede nating ibenta. So as you can see, 50k yung kailangan mo dito. So minimum of 50k Amber bago ka makapagbenta ng isang Amber chest. Tapos ito yung pwede nating ibenta sa mismong market nila. So as you can see, yung ating mga tradable, or kung gusto mong mag-farm nito at mag-sell, no, magpa-farm ka sa Canyon, so World 3, 3F, 5F, and Nidavellir, floor 1 or above. So ito guys, is nandito naman sa map yon. So pagka-click mo yung map, I think level 35, no, tsaka mo lang siya ma-unlock. So pagpunta mo doon, may mga Amber doon na nakakalat, and yun, pwede ka doon mag-farm ng Amber. So magmimina ka doon. Tapos pwede rin naman sa Hall of Valkyrie, which is, yun nga, may limit lang tayo dito everyday. And as much as possible, ginagamit ko to for leveling and hindi ko to ginagamit pang farm ng Amber, no? And next natin is sa Valhalla sa Folkbank. So ito yung mga ways natin para maka-farm ng Amber. Pero if ever naman, gusto mo lang makakuha ng Amber, meron tayong iba't ibang ways gaya ng sa mga quest. Pero yon is hindi tradable or hindi natin siya pwedeng ibenta or i-craft dun sa 50k Amber na chest.
So guys, another way of earning, so move on tayo, is yung fourth natin, which is yung pwede kang mag-sell ng NFT. So guys, kasi in the future, pwede maging NFT itong ating mismong character or yung account, no, if I'm not mistaken. Pero yun nga, ang gagawin natin dito is papa-level mo, ipa-progress mo. Tapos, kapag ka-satisfied ka na, syempre meron certain amount of level or requirements sila, no, para maging NFT. So, para dati sa Nightcrows ata, naabutan ko yun. So, kailangan high level ka o may certain amount of level bago ka makapag-NFT or maging NFT yung mismong character mo. So with that, kasama yung mga items, pwede mo siyang ibenta. So nakalagay doon. I think kasama rin syempre yung ating Valkyrie, yung Desir, at yung mga companions natin. I think ganun yung mangyayari dito sa Legend of Ymir. Tapos yon, after mong gawin siyang NFT, kapag ka nagustuhan ng mga tao yan or may mga whales, no, na naghahanap ng mga characters na may progress na at gusto nilang maglaro agad at ayaw nilang mag-farm, is bibilin nila yung mismong NFT mo or yung character mo. Pero syempre, right now, hindi pa natin magagawa yun kasi hindi pa nila ini-introduce yung mismong ganong concept dito. Pero for sure, magkakaroon yun kasi this one is from WeMade and alam naman natin, same with Mir 4 at yung Nightcrows, ganun yung ginawa nila. So, pwedeng maging NFT yung mismong characters natin dito. So, last but not the least, no, naisip ko lang to, no, I think pwede ka rin kumita dito by selling services, no. So, meron kasi tayong tinatawag ng expedition. So, yung iba, nahihirapan sa expedition. So, kapag ka walang kasama, lalo kapag ka mga higher levels na, no, baka may mga magbebenta na dyan ng services ng kanilang expedition, no. So, pwede ka kasi mag-reset ng expedition or makakuha pa ng ibang entry. So, gagamit ka lang ng parang feather, which is nandito. Ayan. So, itong dalawang feather na to. So, raid and boss. So, pwede kang mag-sell ng service mo if ever, no? Pero parang medyo gahaman na siya para sa akin kasi marami naman dito, guys, na ano yun, parang tutulungan ka, no? Pero, yun nga, for free. Pero kung meron silang entry, so, sasamahan ka nila. Pero kung wala silang entry at gagamit pa sila ng feather, sayang naman yung feather nila, I think yung iba sa susunod is magpapabayad sila. Bukod doon guys, yung ating Valkyrie. So medyo mahirap din kasi to. Baka sa susunod may mga mag-sell na ng services na magpapasama dito sa Valkyrie, no? If ever nahihirapan kayo. Kasi right now marami pa naman kayo pwedeng makasama. Pero yun nga, ako hindi pa siya nagagawa. Ang gagawin ko lang kasi is sa mga ka-guild ko na lang ako magpapasama. So if ever may mga guild kayo, no? Humanap kayo ng mga pwedeng sumama sa inyo. So, I think yun ang mga ways to earn natin. So, ulitin ko, unang way natin is yung pwede ka mag-farm ng GW Mix. So, meron tayong iba't ibang paraan. Tapos, pwede ka mag-sell ng items sa kanilang market. Yung pangalawa natin. Pangatlo is magpa-farm at magsisell ka ng Amber. And pang-apat natin is yung magsisell ka ng NFT, which is in the future pa. Ang fifth naman natin is yung pwede ka mag-sell ng services mo. So, bago ko end yung video guys, no, last time, sinabi ko magkakaroon tayo ng giveaway. Which is, ito yung ipapamigay natin, yung mga extra kong NFT dito kasi hindi ko na siya pwedeng gamitin. Ito, so meron tayong tatlong winners. So, Wealth Package, Luck Package, and Growth Package. So guys, ito yung mga nanalo sa ating giveaway, no? So, tigi-tigisa kayo nito, Growth, Wealth, and Luck. So, congratulations. Sa mga hindi naman nanalo guys, pag kayo mag-alala, mamimigay tayo nitong Gold Hole Treasure Box, which is yun nga, hindi ko nabanggit kanina, no? Isa pa tong way para maka-earn tayo ng recharge sa ating Hall of Gold. So, NFT to, pwede mo siyang mabili sa site mismo ni Ymir. And once mo lang siya pwedeng gamitin. So, kapag ka nag-unseal ka na ng isa, kahit meron ka pang marami niyan, is hindi mo na siya pwedeng i-seal. So, as you can see, meron akong tatlo. And ipapamigay ko na itong tatlo kasi hindi pa naman siya kailangan ngayon. So, papamigay na natin tatlo to. So, next video ko sa Ymir, magdodraw ulit tayo ng tatlong mananalo. So, ang gagawin nyo lang, same mechanics, mag-comment kayo ng mga questions nyo. Siyempre, mamimili ako doon ng mga questions na I think okay naman siya or mga comments. So, hindi naman kailangan na talagang pure questions. And yun, namimili lang talaga ako ng parang genuine yung comment, no? And the same time, magiging helpful din as much as possible sa ibang mga nakakabasa ng comment. So, by the way, kapag nanalo kayo nito, ang makukuha nyo is recharge, tatlong recharge. So, ang equivalent nito is 1.5 hour sa Hall of Gold. Tapos, pwede kang makakuha nito which is meron kang drop rate na boost dun sa ating GW Mix Piece. Tapos, meron kang higher scroll of experience which is malaking tulong sa'yo kasi meron kang plus 30% sa XP. Next one is meron kang mileage. So, 3 lang naman to pero malaking tulong na to kapag ka nakaipon ka nito. Pwede mo siyang gamitin pambili.
So guys, I think yun lang yung video natin for Legend of Ymir, and sana nagustuhan yung mga ganito content. Diniscuss natin guys kung paano kumita dito or yung mga ways to earn dito kay Legend of Ymir. So bago ko end yung video, wag niyong kakalimutan sumali sa ating giveaway. Meron ulit tayong bubunutin or i-announce sa next video ko na 3 winners nitong Hall of Gold na parang pass natin or pang recharge. And by the way guys, isa na tayo sa SSS streamer ni Legend of Ymir. So if ever gusto niyo akong support or meron kayong mga extra seeds, ma-appreciate ko kung sesendan nyo ako dito. If ever hindi nyo naman siya ma-search sa kanilang website, is ilalagay ko na lang sa baba sa description yung ating support page. So yun guys, and see you na lang sa ating next video. Ingat!